Sinampahan ng reklamong treason at inciting to sedition ng mga miyembro ng peace panels ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. May tuturing daw kasing pagtataksil sa bayan ang pagkilala sa MILF at sa hangarin nitong magtatag ng isang independent state sa pamamagitan ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Narito ang aking report. Sa susunod na linggo, sisimulan ng debate sa plenaryo ng Kamara sa Bangsamoro Basic Law o BBL. Pero dalawang kongresista naghain ng reklamong treason at inciting to sedition laban sa mga miyembro ng peace panels ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kasama rin sa inireklamo ni Nabuhay Party List Representative Lito Atienza si Supreme Court Associate Justice Marvic Lonen na dating chairman ng peace panel ng gobyerno. Sabi ni Atienza, may tuturing daw na treason at inciting to sedition ang pagkilala ng government peace panel sa MILF bilang isang armadong grupo at sa hangarin nitong makapagtatag di umano ng isang independent state sa Mindanao sa pamamagitan ng pagsusulong ng BBL. Lahat ng hiningi, binigay at unconstitutional. Ano sabi ng mga senador ngayon? 12 na pumirma. Unconstitutional. So alam nung peace panel yan. The question is, why did they surrender everything to the other side? So they were not negotiating peace. They were practically giving away the interest of the nation. Di rin daw katanggap-tanggap ang umanay mananakot ng GPH panel sa gulo na maaaring idulot ng MILF sakaling hindi maipasa ang BBL. They place the country in jeopardy. Na pagka inaprubahan natin, may problema tayo. Pag hindi natin inaprubahan, may problema tayo. Hindi dapat umabot ito rito eh. Kasalanan ng peace panel, kaya kakasuhan namin sila. Pero binabatikos ng kanilang kapwa mamabatas si Atienza. Premature o masyadong maaga raw ang hakbang ni Atienza. Hindi pa tapos actually ang proseso sa BBL. So yung pinasa na bersyon ng ad hoc committee last week, dadaan pa yan sa plenaryo. At malamang sa malamang, madami pang mga pagbabagong ma-introduce dyan. Obviously, iba rin yung proseso sa Senado, hindi pa rin sila tapos, hindi pa sila nagsisimula ng debates sa plenary. So, very, very premature. Ipinagtanggol naman ng palasyo ang mga peace panel. Hindi natin matatawaran yung mga isinagawa nung nakaraan. Kinikilala natin na ito ay bahagi ng isang continuum of peacemaking processes. Kaya yun ang ating pag-unawa. Tila taliwas sa ganyang pananaw yung pagsasabi na sila ay gumawa ng krimen. Sa isang pahayag, iginit ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP na isang pambansang polisiya ang prosesong pangkapayapaan na sinusunod sa ilalim ng 4 na pangulo na. Ginagawa raw ito para masolusyonan ang gulo sa Mindanao na nagsimula noong pangpanahon ng martial law. Kapayapaan lamang daw ang tanging para sa Mindanao.